ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Mayong aga, Healthy Pilipinas, para sa isang healthy Sorsogon Region. Kayo po ay nakikinig sa Talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health Center for Health Development Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan at sa patnubay ni OIC Assistant Regional Director Fatima A. Emban through Health Promotion and Communications Management Unit ni Dr. Maria Fe Vivian S. Espeñe. Ako po si Franz Caril M. Rufino, kasama ang aking partner sa kalusugan, Largin M. Bacanto. At makakapiling niyo po kami sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa mas malusog na pamumuhay. Ngayon po ay Lunes, February 19, 2024 at nangunguna sa ating mga balita. Patuloy na pangangalaga sa maternal at newborn healthcare tinutukan. Sa pagsusumikap na itaas ang antas ng pangangalaga sa maternal at newborn healthcare, nagtipon ang Department of Health Center for Health Development Sorsogon Region para sa isang konsultasyon at seremonya ng pagbibigay ng Certificate of Commitment at mga signages ng accredited mother-baby-friendly health facilities noong February 7, 2024 sa FCG Hotel, Binuligan, Kidapawan City. Kasama sa okasyon ang mga delegado mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong ospital at birthing homes mula sa Cotabato Province. Ipinagkaloob ang mga signages ng mga akreditadong pasilidad at Certificate of Commitment sa mga health facilities sa mga sumusunod sa pamantayan ng MBFHFI. Para sa mga signages ng akreditadong pasilidad, tumanggap nito ang President Rojas Birthing Home, Midsayap Diagnostic, Sorilia Medical and Maternity Clinic and Hospital, Cruzado Medical Hospital, Aliosan District Hospital. Para naman sa Certificate of Commitment, tumanggap naman ito ay ang RHU Makilala, RHU Magpet, Birthing Center, Roldan Medical Clinic and Hospital, Kadulong Hospital, Mlang District Hospital, Birhen sa Regla Medical Clinic and Hospital, at Alamada Provincial Community Hospital. Ang akreditasyon ng Mother and Baby Friendly Health Facility Initiatives ay nangangahulugan ng isang pangako na magbigay ng mataas na kalidad na pangangalaga sa panganganak na nakakabenepisyo sa mga ina, sanggol at health facilities sa lipunan. Sa kabilang dako naman, High Risk Pregnancy Tracking System Orientation sinimulan na sa mga private health institution. Upang tiyakin ang kaligtasan ng mga ina at sanggol, nagsagawa ang programang Safe Motherhood ng DOHHC Sorsogon Region sa pangunguna ni Leah Grace Yonting, Midwife 4, ng ikasyam na batch ng orientation ng High Risk and Complicated Pregnancy Tracking System para sa private health institution noong February 8, 2024 sa FCG Hotel, Kidapawan City. Kasama rin sa nasabing kaganapan sina OIC ARD Fatima A. Emban, Ellie M. Nebreha, ang Chief ng One Hospital Command ng Cotabato Province, Naji U. Gatchalian, ang Midwife 4 mula sa IPHO, at mga kinatawan mula sa iba't ibang pribadong ospital at birthing homes sa Cotabato Province. Plano ng DOHHC Sorsogon Region na palawakin ang sistema sa mga pampubliko at pribadong pasilidad sa kalusugan at iugnay ito sa mga umiiral na sistema ng impormasyon sa kalusugan para sa mas komprehensibong approach sa kalusugan ng mga ina at sanggol. Layunin ng makabagong sistemang ito na mapabuti
ang pagmomonitor at pamamahala ng mga pagbubuntis na itinuturing na high risk o complicated. Nag-undergo ang mga healthcare provider ng orientasyon upang matiyak na magamit nila ng epektibo ang plataforma at ang kakayahan nito. Samantala, Health Promotion Unit ng DOH-HD SOCSARGEN inilahad ang 2024 Health Programs Directions. Sa pag-unlad ng health promotion sa mas malaking responsibilidad nito mula sa pagbibigay kakayahan sa mga tao na magkaroon ng kontrol at mapabuti ang kanilang kalusugan, ang Health Promotion Unit ng DOH-HD SOCSARGEN Region ay nagbigay ng kanilang 2024 bucket list para sa iba't ibang health programs noong February 7, 2024 sa East Asia Hotel, General Santos City. Pinangunahan ng kaganapan ni Dr. Maria Fe Vivian S. Espeñe, Health Promotion Unit Head, kasama ang matauhan ng HPU. Kasama rin dito ang iba't ibang Development Management Officers ng rehiyon. Upang magtagumpay ng pantay at maayos sa layuning Healthy Pilipinas, ipinasilip ni Arjan Sigangoso, ang HEPO3 at ng mga health program officers nito ang iba't ibang aktibidades at kampanya para sa health promotion ng 2024. Healthy katulad nito ay ang Healthy Community, Healthy Learning Institution, Self-Appraisal Test, at People-Focused Activities. Sa kabuuan nito, itinuro ni Dr. Espeñe ang pagsusulong ng pagkakaisa ng mga aktibidad upang makamtan ang layuning Healthy Pilipinas sa pamamagitan ng pagbuo ng mga malusog na pampublikong patakaran, paglikha ng mga sumusuportang kapaligiran, at pagpapalakas ng aksyon ng komunidad. Kasunod naman nito ay ang bagong Super Health Center para sa mamamayan ng Pigkawayan binuksan na. Sa isang mahalagang hakbang tungo sa pagsulong ng access sa healthcare para sa mga residente, opisyal na binuksan ng Department of Health Center for Health Development SOCSARGEN Region ang bagong Super Health Center sa Barangay Poblacion 3, Pigkawayan, Lalawigan ng Cotabato. Ang seremonya na idinaos noong February 9, 2024 ay pinangunahan ni OIC Assistant Regional Director Dr. Fatima Emban at Health Facilities Enhancement Program Manager Engineer Ray Santelia. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng layunin ng bawat Pilipino, ramdam ang kalusugan agenda na nagbibigay ng tiyak na akses sa mga Pilipino sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ang Super Health Center na itinayo sa halagang 10 milyon at nilagyan ng 2 milyon na halaga ng mga pangunahing laboratorio at kagamitang medikal ay naglalayon na mabawasan ang siksikan sa mga ospital at magbigay ng madaling access sa basic na serbisyong pangkalusugan sa Pigkawayan community. Ang inisyatibang ito ay nagpapahayag ng matibay na suporta ng pamahalaan sa pagtugon sa healthcare gap at pagbigay ng mga medical services sa mga komunidad. Ang Pigkawayan Super Health Center ay natatangi bilang patunay na dedikasyon nito na nangako ng mas maliwanag at mas malusog na hinaharap para sa mga residente. At para sa huling balita, First Face the Media Infodemic and Crisis Communication Workshop in SOCSARGEN Region is sinagawa. Sa ika-4 na action agenda, nakasaad na bawat komunidad handa sa krisis ng DOH 8-point action agenda, inilunsad ng DOH-HD SOCSARGEN Region ang kanilang unang workshop sa Angkor Hotel, General Santos City noong February 15 to 16, 2024. Pinangunahan ni Lea Dominguez Reformado, HEPO2 at CMU Focal ang pagsasanay kasama ang Communication Management Unit sa koordinasyon ng Philippine Information Agency Region 12 na kinatawan ni Danilo Dogiles, Assistant Regional Head. Dumalo ang iba't ibang mga talking heads, program managers, development management officers at health education promotion officers ng rehiyon sa workshop na layuning i-orient sila sa kanilang mga papel at responsibilidad habang nakaharap sa media at krisis na komunikasyon. Layunin ng workshop na ito ang turuan sila kung paano magbigay ng wasto at maagang impormasyon sa publiko sa panahon ng public health crisis na itinaguyod ang tiwala sa komunidad at labanan ang maling impormasyon at disinformasyon at higit sa lahat itayo ang relasyon sa mga media partners. Kinailangan ng mga tagapagsalita ng DOH-HD SOCSARGEN at ang kanilang mga kasosyo na magbigay ng malinaw at wastong impormasyon sa publiko
upang matulungan sila sa paggawa ng mga matalinong desisyon, may pangakong transparency at accountability at mga tamang issue sa kalusugan ay inuulat sa publiko sa pamamagitan ng iba't ibang media partners. Dumako naman tayo ngayon sa ating February 2024 health program. Sarit sa atin ng aking partner sa kalusugan, Lara. Thank you, partner Franz. Para sa ating February Health Celebrations, ngayong ikalawang buwan ng taon ay ang National Cancer Awareness Month. Tunay nga pong mahalaga na malaman natin ang mga senyales at sintomas ng cancer. Huwag nating baliwalain ang ating kalusugan sa pagpapatingin. Maaaring maagapan at mapababa ang mapanganib na sakit na ito. Kasabay rin nating ipinagdiriwang ang Philippine Heart Month. Because a healthy puso means a happier, fuller life. Ang buwan ng Pebrero ay National Oral Health Month. Pahalagahan ng oral health para healthy ang bibig hanggang pagtanda. Karagdagang impormasyon at aral ating talakayin kasama ang ating panauhin sa araw na ito. February is also the National Down Syndrome Consciousness Month. Ito ang panahon kung saan ating pinagtitibay ang ating pag-unawa at pagmamahal para sa mga taong may Down syndrome. Ngayong buwan ring ito ay ating binibigyan ng kahalagahan hindi lamang ang ating kalusugan kundi pati na rin ang ligtas at maayos na kinabukasan. Kaya naman, huwag nating kalimutan ang mahalagang serbisyong binibigay ng ating National Health Insurance Program. Binibigyang kamalayan rin ang National Awareness Week for the Prevention of Sexual Abuse and Exploitation, Intellectual Disability Week, National Rare Disease Week, Leprosy Control Week at International Childhood Cancer Day. At yan po ang ating mga health programs ngayong buwan ng Pebrero. Para naman sa mga gustong maging parte ng DOH CHD Soc-Surgeon Region, hiring po kami ng 2 Admin Aid 3 or Aircon Technician at isang Regional Project Officer for Mobilization and Technical Assistant for PMNP Components 1 and 3, Project Associate 2 for Cotabato Province. Maaari po lamang ipasa ang inyong application letter sa ating regional office na matatagpuan sa Purok San Miguel, Paraiso, Coronadal City o bisitahin ang aming official Facebook page para sa karagdagang detalye. Ito po muli si Lara Jane Bacanto. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Franz. Yeah, thank you, partner. At yan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita. Hatid sa inyo ng DOH-CHD Soc-Surgeon Communication Management Unit, Servisyong Urgent, Servisyong Soc-Surgeon. Ako nga po muli si Franz Khaled M. Rufino at manatili po kayo nakaantabay sa ating programa. Sa pagbabalik, atin pong pag-uusapan ang National Oral Health Month. Kasama, syempre, ang ating panauhin. Kaya manatili po kayo nakaantabay dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Ngayong buwan ng Pebrero, hindi lang pag-ibig ang ating ipinagdiriwang, pati na rin ang kalusugan ng ating puso. Dahil ang Pebrero ay Philippine Heart Month. Alagaan ang ating puso. Simulan sa mga simpleng hakbang, kagaya ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain, mas madalas na paglalakad o pagtakbo, at kumilos kasama ang pamilya. Para sa libreng konsultasyong pangpuso, kumonsulta tayo with our primary care providers. Because a healthy heart means a happier and fuller life. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng DOH-CHD Soc-Surgeon Region. At nagbabalik po tayo ngayon sa ating talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po muli, Lunes, February 19, 2024 at tayo po ay live sa DOH-CHD Soc-Surgeon Region official Facebook page at mapapakinggan din po sa DXOM Radio Vida Coronadal 963 at 91.7 Happy FM Coronadal ngayong 11 AM hanggang
12 noon. Good morning, partner Lara. Yan, good morning, partner sa kalusugan, Franz Carel. Ang ating topic pala ngayon, partner, is National Oral Health Month. Yes. Okay, bago tayo po bago tayo maglakat sa aton nga topic nga National Oral Health Month. Ako siya sa oral health. Kasali dira ang ngipon, pamangkot ko subong partner. Nakapacheck ka na ba sa dentist mo? Or sano ka last nakapacheck sa imo nga dentist? Oo, partner? last year. Last year. But yes, partner, importante gid siya nga talakayon sa subong nga adlaw kay especially sa parehas naton nga mga working people, sa kabisi minsan hindi na naton nga mapacheck ang aton nga ngipon. So this month kaupod ang aton or today kaupod ang aton nga panauhin. Ma-remind ta sa importansya sang oral health. Tama gid na. Kaya actually partner napansin ko, hindi ang damo sa mga Pinoy nga hindi kaayo prioridad nga tawag nila nga oral health Mayo na lang gid na imbitahan naton ang isa sa mga agwapa, bright, kag energetic, nga dentist, sa aton nga region, ang dentistry sa DOHC Soc-Sargen region, wala lain kundi si Doc Arlie Insular-Wines. Hello. Good. Ay, atong isa gali. Okay. Hello. Liwaton ta. Okay, Doc. Good morning, Doc. So, good morning sa inyo nga tanan. na. Sa tanan nga nagatanaw, kag sa tanan nga nagapamati subong, mayong aga gid sa inyo nga tanan. Ayan, mayong aga man, Doc. So, maayon na lang kay ara si Doc dire, Doc, anong nickname mo ngayon, Doc? Doc Agot. Doc Agot. Tawagon to na lang si Doc nga kwan. Doc Agot. Ayan. So, Yes, thank you. Maayo gid kay ara si Doc dire para at nga madiskasan about sa National Oral Health Month. So, Doc, tong hambal ko gani gay na napansin ko damo abi sang kwan, sang Pinoy nga daw hindi nila prioridad gid na ginatawag nato nga oral health. So, Yes po. ano ning ginatawag naton nga National Oral Health Month sa Pilipinas? So, ang Oral Health Month, nag-celebrate kita every February. Kaya may ara kita nga Presidential Proclamation 559 Series of 2004 nga every year sang February mag-celebrate kita sang Oral Health Month. So, initial kahatag ini sang importansya or tagaan naton sing atensyon, kapabalo siya nga tagaan naton atensyon ang aton nga mga ngipon. Ang aton kung paano naton alagaan, kag paano naton pahalagahan ang aton nga mga ngipon, ang aton nga mga oral cavity. Ang aton nga oral health pala. Oral health. So, kwan gid ni Doc, batas. Ging kwan gid ni siya? Or yes. proclamation? Sa proclamation, Presidential proclamation. Presidential Proclamation 559. Nga. So, ambal mo, Doc, kailangan naton para ginakwan siya para kailangan naton halungan ang aton nga oral health. Nga importante nga kwan. Yes, Doc. Halungan naton ang aton nga oral health. So, importante nga halungan gid naton ang aton nga oral health. Kay kung halimbawa karon ang mga bata, kung masakit ang ilang nga ngipon, hindi sila makakaon maayo, pag hindi sila maka-eskwela. So, very gid siya dapat importante nga tuunan gid naton sa pansin kay kung ikaw mismo nga hindi healthy ang imo nga ang imo nga oral cavity, so hindi ka makakaon mayad, hindi ka makatrabaho sakto or hindi ka maka-eskwela ang aton nga mga kabataan. So, kailangan gid nga tagaan gid naton sang attention para healthy ang aton nga future kag healthy ang aton nga pag-smile. Kag aton nga overall nga healthy man. Grabe, partner, nung ngipon. Pero dako siya nga epekto sa aton nga future. Amo gid kay kung sakit ang imong ngipon, kung ikaw bata, hindi ka makasulod sa klase. Kung hindi ka makasulod sa klase, hindi ka maka-graduate. Kung hindi ka maka-graduate, hindi ka pangitasang trabaho. So, umpisa pa lang. Oo, sa umpisa pa lang dapat bantayan na naton ang aton nga oral health. So, ang ambal ganin nila may ara sang saying sa Tagalog nga ang sakit ng kalingtingan ramdam ng buong katawan. Tama ba? So, mo na, Doc, sa ngipon. Sa ngipon. Kaya kung masakit ang ngipon mo, wala, maluyag ang imo tanan nga lawas. Wala kasi may mahimo. So, kung ara kasang nami ang imo ang ngipon, kag nami ang imo nga smile, so may brighter future ka. Yeah. A brighter smile with a brighter future. Brighter future. Oh, grabe no. Brighter smile, brighter future. Future, yes.
So, nahambal ni Doc Gaina nga sa mga bata. Ano, importante. Mga bata lang ba ang ginako natin si ni Doc? Like, gina-focusan sang oral health or ano ba? Ang mga bata, sa mga bata una, kay mayara kita nga theme, di ba? Pero ang mga bata, dapat unahon natin sila i-educate. For the first place, ang mga nanay. Ang mga nanay i-educate natin, kay sila ang magatudlo sa mga bata. At the same time, kita nga mga nanay, amo ang magtudlo kung paano mag-toothbrush, kay sila ang first nga teacher naton, ang mga nanay. So, ang unang, once nga magawas ang ngipon sa baba sang bata, dapat matoothbrush siya ng siya nga daan. So, paggawas ang ngipon sang bata, dapat ma-educate na siya nga mag-toothbrush na siya. Tuduan na sang nanay. So, pag-abot na sa mga 5 years old, so, damo na kita sa mga ginafocus nato ng mga bata, kay para pag-abot nila sa pagtanda, may harap pa mga ngipon niya mabilin. Kag, merang ibang dira nga hindi nila matuunan sa pansin ang ngipon nila, tapos gamay-gamay lang nga guba, ipabunot na nila. So, hindi na makaabot sa 70 ang ilang nga bata. So, meron kita theme subong. May theme mga ito nga kuhan. Meron kita nga theme nga Let's Do It, Vision 70-20, o Plan Iwas Bungal. So, ano ang po silingon sini? Meron kita nga vision nga dapat pag-abot natin ng 70 years old or kita senior citizen na kita, dapat meron kita nga mabilin nga 20 kangipon. At least 20 kangipon yung mabilin sa aton. Kung 70 years old, Doc, makabot ang 70 years old. Kaya ang life span sang Pinoy is 72. Average. So, average natin. So, ang iban 60 may wala na. So, at least bisan nag 60 to 70 years old kita, may hara kita sang 20 kangipon para ma-enjoy natin ang pagkaon, ma-enjoy natin ang pag-smile, kag ma-enjoy natin ang life diri sa kalibutan. Ay, okay. So, Dok, nga 20 gid. May ara ba sang kuan na basihan? Or ang 20 ang healthy nga kuan. Ang ngipon, ang overall ngipon nato niya permanent teeth is 32. So at least 20. At least 20 kay at least kompleto pa siya. So 12 ang nagkaradagdag gali okay partner. Okay lang tanggalan ka sa 12. Kasi pabilin niya. At the age of 17. At the age of 17. Pag 19 na lang wala na, hindi ka. Sayang. So paano nato ini maiwasan nga hindi kita mabungal pag abot sang 60 to 70. So may kita nga mga 8 tips nga para sa bibig kung paano natin ini siya maalagaan ang aton nga ngipon. So una, magsipilyo gid kita sa aton nga ngipon. Okay. Magsipilyo kita sa aton nga ngipon 3 times a day or at least twice a day. At least twice, okay. Kung hindi mo siya mahimo nga 3 times a day, nga 3 times a day ang pag-toothbrush. Kung pwede sa aga, kag before magtulog, dapat maka-toothbrush kita. Before matulog. Kag ang gamito naton nga toothpaste, may ara nga fluoride. May ara siya nga fluoride, kaya amo inaangga protect sa aton nga mga ngipon. So, dapat, ang pangitaon naton nga content sang fluoride is 1,000 to 1,500 ppm. Basta hindi lang siya mag-below 1,000. Kaya protection ina sa aton nga ngipon para hindi kita dental caries or maka-tooth decay. So, may makita ba na siya, Doc, sa toothpaste? So tanawon ka na na sa toothpaste. Pero subong na balaan, no? Kaya usually pag magbakal kita sa toothpaste, depende sa brand kung ano makita mo sa TV, ay area mo na ginagamit sa mga artista, sa mga baklonta. Pero may ara galis ng specific, no? Kailangan mo lang tawon. Pero actually, ang tanan niya toothpaste may fluoride na siya. Pero ang pangitao mo itong maximum, itong mayroon nga 1,000 to 1,500 na fluoride. Kaya effective na siya nga toothpaste. Kaya basi mayroon din ang toothpaste nga nagbaligya nga wala siyang fluoride. So, dapat aware kita. So, useless na nga aton yung pag-toothbrush nga wala sing fluoride. Kaya ang fluoride amo na nagaprotect sa aton yung ngipon, sa aton yung enamel. Sa outer layer sa aton yung ngipon nga hindi dali-dali magka-tooth decay o dental caries ang aton niya ngipon. Kung may mga itom-itom or mga guba-guba nga mga gagmay. Paano nang kwat, Doc? I mean, dati di ba may bali-balita or ano ba, mga sinaunang kwan naton, asin ang ginagamit. Advisable ba na, Doc? Pwede magyapon siya, magmumugas ng asin, kay protection magyapon na siya. Pero ibang doon ginagamit nila pang toothpaste ang asin, Doc. Hindi na siya, hindi na ba na siya kwan? Mga tigulang bulasad ko. Siguro kay wala na sila dakpon sa toothpaste. So, asin na lang ang ilang nga ihimuon niya alternate sa toothpaste. Pero hindi gina siya effective. Hindi siya effective. Okay man siya. Pero hindi siya masyado
Effective. So, amo na dapat magsipilyo kita sa aton yung ngipon, iwasan naton ang mga bisyo. Kag tagaan gid naton importansya ang aton nya ngipon, magkonsulta kita sa dentista. Basta every 6 months or kung Every medyo nami ang imong oral hygiene, nami ang imong ngipon, pwedeng every 6 months, kung ano naman every 3 months. Every 3 kung months. hindi masyado ka So, need na gid. Oo, hindi ka masyado nagatutok sa imong ngipon, so every 3 months. So, ang 3 times a day pag-toothbrush, enough na na siya, Okay. basta may fluoride. Okay, So, enough na hindi nagmag-grade, na no? ka-tooth decay. I-check ta ang ating mga toothpaste Oo, partner. karon pagpuli. Kag mag-inom kita sang damo nga tubig, sang tubig, at least 8 glasses a day. So mag-inom kita sang tubig. Kay kung naga-dry ang ato nga saliva, permi dira naga-create ang bakterya. Oh, Dira laway. mas dali kita nga magka dental caries kung dry ang ato nya mouth, dry ang ato nya baba or uga ang ato nya baba. Umugli na siya kung uga, no? So importante gid gali siya. Water is life. Kag magkaon Yes. kita sang mga masustansya nga pagkaon, iwasan naton ang may mga sugar nga mga Uy, food. So, sugar away kita para okay. iwas tooth decay. Sugar away, paano na partner ang mga fan? Ang Mahilig sa mga Yes. cake, mga chocolates. Oo, okay lang. dessert. Okay lang Okay lang siya. control. Oo. Basta hindi mo lang pagkalimutan pag-toothbrush. Mag-toothbrush. Kaya para madula ang mga ang mga sugar. Namugin na siya, no? So, subong Doc, ano ba ang kwan naton? Halimbawa, ano ang mga programa naton sa gobyerno about sa kwan in celebration sang aton nga kwan? Yes. So, ang May mga aton nga mga activities dentists, ba? mga activities naton sa aton nga ang government kay subong Oral Health Month man siya nga celebration naton, no. So may ara kita nga nagakondak kita sa activities sang Oral Health Month celebration, may ara kita nga mga motorcade or may ara kita nga mga lectures nga ginahimo sa aton nga mga LGUs kag sa aton nga City Health Office. So may ara nga mamabatayan ninyo may mga motorcade or may ara nga mga activity about sa oral health nga sa diin i-advocate naton or ipabalo naton sa tanan nga importante ang oral health. So naga-lecture about sa mga basic lang nga oral health about sa mga ngipon kag kung ano ang dapat himuon sa aton nga mga ngipon. So may mga activities ang aton nga mga LGUs kag aton nga mga dentist. Apeng nabadira ang libreng gabot, Doc. Sa aton nga activity, ginaiwasan naton ang magbunot. Wala gid kaayo ang bunot. So ang aton nga mga participants, ang aton nga mga daycare, kag ang aton nga mga buntis, mga pregnant women. So naga-lecture kita sa ila. Buntis to partner. Yes, Dahil partner, makakalibre tayo partner. Tapos may ara kita nga application of fluoride sa mga bata. Sa mga bata. Sa mga 5 years old. Sa mga daycare nga mga pupils. So, meron buntis kita kag nga mga application of bata. fluoride. Oo. Ang ina nga fluoride, amo ina makaiwas man sa tooth decay. So, gina-apply naton ina sa mga daycare, sa mga bata. Habang bata pa, matudloan habang na bata sila. pa, No? Anong, may mga, paano ka masya, Doc, pwede nyo i-plug, Doc? Alam mo, may mga dates ba ka mo? Kung Yes. anong mga kwan nyo, kag diin, So, na mga activities nga na? May ang Region 12 may ara kami activity subong week sa Oral Health Month celebration namon. Makadto kami sa General Santos City. Jensen. Sa Jensen kag may ara kami sa Malapatan, Sarangani. Kag ang last namon is sa President Quirino Sultan Kudarat. So makakadto kami dito kag may ara kami nga mga lectures upod sa mga dentist kag mga PDA nga mga nagkulab kami sa mga PDA nga mga dentist man. PDA is Philippine Philippine Dental Association. Mga private na with siya, a Doc. collaboration. Yes, mga private na sila. Private dentist. Sa Jensen, Doc, saan to siya, Doc? Tong date, saan kwan yun? Ang sa Jensen sa October 20 buwas kag ang sa February. Malapatan February sorry okay. February 20 and 20. ang sa February 22 sa Malapatan, 22 sa Malapatan. Sarangani, and sa February 23 may ara sa PQ or sa President Quirino Sultan Kudarat. Yan. So, sa mga tagapamati nato na, no, sa 20, ara, may programa, may activity sa Jensen, ano, ang aton nga kwan, region in collaboration with PDA, ano, may ara man sila sa 22 kag sa Malapatan, kag sa President Quirino sa 23. Okay, so pwede ninyo, kan ha, mga tagapamati naton, pwede ka mo makabisita dito kag makita ninyo kung anong mga activities. May ara sang mga lecture hambal no si Doc dito kag may mga
para sa inyo sila nga mga aktibidades para sa mga tao ara dito, no? So, siguro magkuhan na kita sang break kadali. Tapos next is balikan naman naton ko anong mga dugang nga pamangkot sa aton nga kuan, ano? So, hindi ka mo maghalin dahil magbabalik po ang Talakayan. Ngayong buwan ng Pebrero, hindi lang pag-ibig ang ating ipinagdiriwang, pati na rin ang kalusugan ng ating puso. Dahil ang Pebrero ay Philippine Heart Month. Alagaan ang ating puso. Simulan sa mga simpleng hakbang, kagaya ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain, mas madalas na paglalakad o pagtakbo, at kumilos kasama ang pamilya. Para sa libreng konsultasyong pangpuso, kumonsulta tayo with our primary care providers. Because a healthy heart means a happier and fuller life. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng DOH-CHD Soc-Sargen Region. And we are back. So nagbabalik ulit ang talakayan para sa ating kalusugan. Gainan na tackle natin ano importansya sang kwan, sang ginatawag nga oral health, kag ano ang mga dapat natin himuon para natin ma-maintain natin ang aton nga ngipon nga okay, kaga hindi magkasakit. Kag tungang baga ni Doc Gaina, miara kita sang atong daw theme sa subong celebration naton, let's do it Vision 70-20 o plan iwas bungal, And liwaton ko gali sa mga tagapamati, live kita sa radyo kag syempre sa aton nga Facebook page sa DOH-CHD Soc-Sargen Region. Basi miara kamo sang gusto nga ipamangkot sa aton nga dentista, miara kita diri subong pwede ka mo maka-comment. Kay aton na siya nga basahon karon kag para pwede answeran ni Doc Agot. Okay. So, subong Doc, ang next naton nga kuan pamangkot ko, damo kita sang programa sa gobyerno gina-promote naton. Pero kamusta ang kuan Doc, ang aton nga kuan ang implementation or miara ba sang kuan mga tawag nila challenges nga kamo nga maatubang habang ginakuha naton ang aton nga programa. May mga challenges man gid ang mga pag-implement sa aton nya oral health program, no? Kay tungod nga wala si may mag-apply, so kulang kita sang dentista sa aton nya iban nga mga LGUs naton. Pinaka damo nga kulang dito sa North Cotabato. Pero ang sa iban gamay lang siya sa Sultan Kudarat. So kung hindi naton gid ma-fully implement ang aton nga oral health program, kay tungod nga wala sang dentista nga mag-guide or magtudlo sa mga kabataan. So dito nga sa ilang mga community. So hindi gid mapasukan sa mga dentista kay tungod nga wala sing mga dentista nga wala sila ang mga LGUs, wala sang mga dentista. Wala sa mga dentista. Does it mean Doc, gamay lang gid ang dentista or gamay lang gid ang gustong kumbaga kadamuan ba sa ila nag-practice ang kuan tingin nyo? Sang private. Ang iba nag-practice sa private, ang iba naman gusto nila maging public health. Pero may iba naman nga mga province nga tanan nga mga LGUs may ara gid siya nga dentista. Mga RHUs may ara gid siya nga mga dentista. Pero siguro ang ibang subong medyo siguro gi-priority nila ang private. Ang private. So, kung depende lang sa ila kung ano ang gusto nila. Pero subong, may ara man nga gusto nila man mag-public health. Pero may mga province man nga puro tanan may ara nga dentista. So, mas okay ang ato niya pag-implement dito. Program. North Cot, ang balik mo Doc, no? Sa North Cotabato or sa Cotabato Province. Cotabato Province. So, sa mga makaabot ra pamati sa taga Cotabato Province nga nag-aspire nga maging dentist kailangan natin sang dentist para magkuan sa mga taga North or taga Cotabato Province So aside sa Doc, amo nang challenges kay medyo kulang kita sa dentist. How about sa mga tao Doc? May challenge ba kita? Like may aragin man ba sang tao nga daw hindi pa sila kaayo? Yes. Active gid or budlay sila? I-reach out. Oo, or I-reach out. ba? Ang sa aton nga mga community kung hindi naton maabot sa mga aton nga serbisyo sa mga far-flung areas naton nga mga community nga mga tao, so may ara man mga dentista nga nagakadtugid sila
nagakadtugid sila sa mga areas nga mga bukid kag dito sila magtudlo kag manghatag man sila sang aton ng mga logistics. Maghatag man sila sang ilang mga logistics or sa ilang mga dental kit dito sa area nga hindi gid nila ma-reach. So nagababa ang aton nga mga dentista. Nagatudlo sila, nagademo sila sa aton nga toothbrushing drill or nagademo sila about sa paano pag-toothbrush kag pagtudlo kung paano proper toothbrushing. Tama nga pagsisipilyo ng ngipin. So nagatudlo pag nagasaka, pag nagapanaog ang aton nga mga dentista. Far-flung sa mga far-flung areas. Ng mga tao dito nga hindi na maka-afford nga magpamiliti. Tungod nga sa kalayo sang ilang nga mga balay. So ang aton mga dentista ready naman sa pagkadto. Pero at least 'di ba, gina-effortan gid sang aton nga mga mga dentista maglakad. Pero pamangkot ko lang, Dok, may ara ba sang halimbawa instance nga ready ang dentista pero hindi ready ang mga tao. Nga sa mga dentista like halimbawa daw hindi sila amuna kakuan sa kung anong programa tudloan sila, mga amuna nga mag toothbrush doon hindi sila receptive. May muna mga nga experience may araman iban nga mga tao nga mga pero hindi man masyado. Hindi masyado. Halos tanan. Naka-participate man sila. Very good. Kag nagaano man sila, nagapamati. Labi na sa mga daycare naton. Daycare ang mga kag bata. Kag sa mga bata naton, kag sa iban man nga mga kag nga iban man mga school kay ang aton mga dentista hindi lang sa community nagalakat. Nagasulod man sila sa mga schools. Sa mga schools. Para sa mga adolescents naton, kag sa aton nga mga iban pang mga pupils. So okay naman sa very naman sila, naga-participate naman sila kag naga-attentive naman ang aton yung mga tao sa community. Mga tao sa community, no? Okay man. So speaking of outreach, Doki, may bakit may makita ko sining daw mga van ba na sila, Dok? Or truck nga may mga dental? Do bus? Do bus. Kita kita nga sa ato nga DOH Region 12 may ara ginahatag kita nga mga dental bus. Kung may ara sa mga province, may ara kita nga ginahatag nga dental bus. Kag kita mismo sa region, may ara kita sang dental bus. Ready na siya para magserbisyo sa aton nga mga community. So may ara iba niya dental bus nga hindi daw nagagana pero ginapaayos pa nila. Kag may ara naman niya iba niya dental bus sa DepEd kag sa province nga nagagana pa, functional pa siya. So wala sing rason nga hindi magserbisyo ang mga dentista kay ginprovidean sila sa mga dental bus para mag-cater sa aton nga mga community ng mga tao. So kaning dental bus, Doc, per province or per LGU kani siya? May province kag may ara siya nga sa DepEd. Sa per province siya. In collaboration. In collaboration with DepEd. Kasi sa school abi sila, no? So sila gid ang. So may ara kita nga dental bus ang ginhatag sa mga DepEd. May dentist man ba sa DepEd? Dok? Yes, may ara kita mga dentista sa DepEd. Okay. At least 'di ba, nagakuan. Damo kita sang kumbaga at least mas lapit ng ang siyempre ang dentista nila dito sa mga sa bata. So ang pa, Dok? Dok, may programa kita sa mga bata, like sa mga iban nga pa, Dok, sa iban nga walks of life, halimbawa bata sa mga sa mga buntis, armiara kita sample si Ma'am Lara. Ano ang mga naton sa mga buntis, Dok? Okay. So ang amon niya, 'di ba, sa ato niya Oral Health Month celebration, gina-appeal namon ang mga pregnant women or mga buntis. Kaya ang mga buntis kailangan nila sang nga taga-importansya ang ilang oral cavity. Kay tungod nga ini nga mga ngipon naga-brittle or nagagabok siya kung sa ilonggo pa siya. Kay tungod nga dumadula ang calcium, dumaubos ang calcium sang nanay, ginaano sang bata. So dapat ang nanay dapat makaon sa masustansya kag more rich in calcium. So, aside from the vitamins nga calcium do. So may ara ka nga mag-inom ka sang milk or mag-ano ka sang mga nutritious nga mga food. So ang mga nanay amo na siya nga may ara kita nga oral prophylaxis para sa mga nanay or 'di ba sa mga RHUs naton nga may ara siya sa cleaning kay kasama na siya sa
sa pag-alaga sa ngipon sang nanay kay mas madali kagabok abi ang ngipon sang mga nanay nga nagabusong Nga or nagabusong. mga pregnant Speaking women. of cleaning, Doki, kay nabatian ko gid. So sa RHU gali Dok, may ara sang serbisyo nga magpa-clean sang ngipon. Yes, mayroon sa RHU basta functional lang ilang nga dental unit. Kung yun functional lang lang. ilang nga dental unit, maka-cleaning sila, maka-cater sila sa mga pregnant women nga mag-cleaning. So mayroon man sila dito sa mga RHU, so nagka-cleaning sila sa mga buntis naton nga mga nanay. Yes, Dok. So how about Dok if hindi siya naga-function, like diin pa sila pwede maglakat? Pwede man sila makalakat sa mga private, Private. kung maka-afford Kung sila. afford, amo lang Kung maka-afford ang sila. ano. Pwede sila makapato sa private kung balaan nila nga do need gid nila ang attention sang dentista sa ilang nga mga ngipon. So, amo ganing ugaliin naton ang pagsipilyo gid sang sakto or 3 times a day para hindi naton gid ano ang aton nga ngipon niya nang maguba gid siya para hindi kita magproblema kung diin kita maglakat kung after, hindi kita no? makagasto basta kompleto lang aton niya kag ang sakto lang aton nga pag-toothbrush ang aton niya nga ngipon. Yung ngipon. Prevention Prevention is nila. better than cure. Is better than Amo na aton niya cure. aim kag amo na aton niya mga goal nga dapat sa preventive kita nga side sa aton niya oral health program no. Hindi nga magbunot lang kita permit kundi i-prevent anay samtang ma-preserve naton ang ngipon, hindi naton ipabunot. So dapat Kamugali na siya. i-prevent anay naton kung ano tong makapaguba or makapa root fragments sa aton yung ngipon. Hindi kumbaga last resort na lang Last resort nang na lang ginahambal gid ang nila ang bunot no. Opo. Kag bisan kuan Dok, halimbawa kung wala sa RHU, may ara man siguro sa mga government hospitals natin. Sa mga government hospital nagka-cater man sila. So kag ready ang aton nga mga dentista sa hospital. Yan, Nga may mga dentista. Oh, yun partner. Pag wala sa RHU, pwede sa kwan. Sa hospital, may ara sila. Mas lalo na kung government, mas cheaper. Yes. Siguro ang pagkwan Mas cheaper ang aton niya nga Or baka nga baydan. libre. Oo. Mayroon man libre, mayroon Mayroon man libre. siguro. Pero may usually nagpabayad sila. Oo. Pero mas Cheaper gid siya. mas barato mas gid layo siya. gid ang diferensya kaysa sa mga private nga mga clinics. Kasi one of the reason man pud partner kung nga nagaiwas ang aton nga mga katawhan sa pa-clean or pagpa-check sang pa-check ila sa ngipon. oral, it's because medyo expensive gid siya. Especially pag magpa-private. Pa-private. kita. Oh. Ang nang common no nga notion sang tao Yes. pag ambal mo nga palantaw ka ngipon, ani ko mahal. Oh, yun siya. amo na siya dayon ano kay bisan ako sadto am ko sina. Pag Pero hambalan dapat ngipon. mapa-check up kita sa aton yung ngipon. So nakabutang dito sa 8 tips naton no nga magpakonsulta di permi sa dentista. Pa-konsulta. Do hindi man nga ipatreat, at least ma-advisean ka kung ano himuon mo. Ma-advisean ka okay. kung ano ang dapat mo nga himuon sa imong ngipon, kung ano ang maayo bala nga himuon. So at least na balaan mo nga ay amo gali ni siya. So may hindi mo pa kung medyo mahal, kung namahalan ka dito, mayroon kita mga RHUs. May mga RHUs kita nga mga dental clinics nga pwede ka mo makapa-check up kung ano ang dapat himuon. Oh, so hindi mahadlok. Hindi mahadlok. Hindi mahadlok maglakat ano. Yan, malakat kay amo ni. Kag hindi nahulat ton Dok no nga magsakit Hindi saka lang maglakat. Sakit, Oo. Every pila ganito ka bulan Dok at least At least kung mag 6 months, Every every 6 6 months. months. Once every 6 months. Once every 6 months. Okay, para ma-check natin kung ano man atong mga problema sa ngipon ano. So subong siguro magdamo na kita ng istoryahan. Oo, mag-break siguro kita kadalian. Oo, partner. Tsaka let's do 8. Number 8 siya, Doc, no? Yes, Walo tips. kabilog nga tips. Oo, na tips na. Sa pagbalik, partner. Naumpisahan na to siya gainan. Naumpisahan na ako ng gamay. Ni Doc, pero sige, tapuso na to ng 8 ana. Kay importante, git ka ng 8. So hindi anay ka maghalina, no? Mga tagapamalti naman, kaya magbalik pa ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayong
buwan ng Pebrero, hindi lang pag-ibig ang ating ipinagdiriwang, pati na rin ang kalusugan ng ating puso. Dahil ang Pebrero ay Philippine Heart Month. Alagaan ang ating puso. Simulan sa mga simpleng hakbang, kagaya ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain, mas madalas na paglalakad o pagtakbo at kumilos kasama ang pamilya. Para sa libreng konsultasyong pangpuso, kumonsulta tayo with our primary care providers. Because a healthy heart means a happier and fuller life. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng DOH-CHD Soc-Sargen Region. And we are back. Nagabalik liwat ang talakayan para sa ating kalusugan. So kaina no na discuss naton atong mga iba-iba nga mga kwan para gyapon kung ano mga dapat natong himuon para maging healthy ang aton nga ngipon hambagani ni Doc Gay na prevention is better than cure. Oo, hindi na naton hulaton kung ano nga magsakit pang aton nga ngipon. At least once in 6 months pwede kita makapacheck para ma-monitor man naton kung kamusta ang aton nga ngipon ano. And isa sa mga na-kon man naton gay na atong 8 health tips, tama ba? Oral health. Oral health. Oo nga kwan nga kasali sa team for this month's National Oral Health Month. Ang ilang team partner, let's do 8. DOH tapos dash 8 nga figure 8. Figure 8. 8 tips. 8 na tips na siya. Sige Doc, isasahon taliwat ng kondok ng 8 tips nga na So, Doc. ang 8 tips para healthy ang bibig hanggang sa pagtanda. So, amo ni siya ang 8 nga tips nato nga dapat naton tandaan para sa aton nga bibig para hanggang sa pagtanda maayo kag nami pa aton nya mga ngipon. Yes. So, ang una-una is pahalagahan ang oral health. So, pahalagahan is tagaan naton sang importansya ang aton nya baba or aton nya oral cavity. Oral health, sorry po. Oral health. Oral health, sorry. So, pahalagahan nato ang aton nya oral health. So, number 2 is alamin ang iba't ibang serbisyong available para sa iyo. So, na-discuss na natin. na-discuss na natin kung ano ang mga serbisyo nga dapat natin i-avail. So, din kita magkadto, di kita magkahadlo, kundi magkadto kita sa RHU, sa dental clinic nga may mga dentista. Umpisahan tagit sa RHU kay aram mo nang pinakalapit. Kaya mo na pinakalapit kag barato. Malibre pa. Accessible, affordable. And free pa sometimes. May free. Oo, may free pa gid, no? Okay. Ang bunot nila may ara sang bayad pero may free. Pero I mean kaya abot kaya ang bagani nila. So at least matudluan kita kag lecturean kita ni sa ato niya dentista. Okay. Then number 3 is pag sugar away, walang sugar away. Tooth decay. So amo gining sugar, grabe gid ang papel sang sugar sa ato niya oral health, no? Grabe gid siya. So iwasan naton ang more sugar. Nga kwando ka. Ano ang mga pagkaon nga damo sang sugar? Sige do. Asa hindi lang pagkaon kundi pati sa mga drinks. Ano ang mga drinks? Yes. So ano man ang mga drinks? Soft drinks. Soft drinks, mga juice. Mga juice grabe gali na siya katamis. Kag damo gali na siya sang sugar. So iwasan na naton gid pirmi inom sang mga juice. Mga Coke, okay lang napapangiti ako partner kay dodamo gid ko madumduman I mean, nami siya kung kuan. Pero ang bagay nila hindi tanan healthy, no? Oo, kailangan ginato ni kuan. Ng mga kuan pa Doc, subong na ng mga milk tea. Grabe ice coffee, nariya po na Doc, di ba? O milk tea, so amo na siya ang mga damo sang sugar. So, amo ginaang gusto sa mga oral tooth decay. So, dapat iwasan nato na siya. Nga, Doc, siguro para magkuhan lang mga tao, hilig ang bakterya, sang sugar? O ano meron kitang mga bakterya, mga Streptococcus mutans, amo na mga bakterya naton sa ngipon naton. Streptococcus mutans. So, kung amo nang ampay niya, ang mga tamis. So, kung pagdamo tamis, nga imo nakaon, kag magkadto na siya sa imong ngipon, so, agad-agad, ang bakterya nga Streptococcus mutans, amo na siya ang nagakutkot sa imong ngipon. Kay damo sa sang sugar. So, kung ipon mo na, halimbawa, nagkaon ka, why na toothbrush? Why na toothbrush? Nabilin dito ang kwan, halimbawa, chocolate. Yes po. No? Tapos, imbes nga chocolate lang kaunon niya,
gindamay niya papati ang ngipon. Okay. So, dapat magina gid siya. niya ang sugar gid ang iwasan gid natin sa dami sa sugar. Okay. Then number 4 Number is 4. ugaliin ang tamang pagsisipilyo. So ato na to kay na hisgutan or Yes, naistoryahan ng about sang proper toothbrushing or ang tamang pagsipilyo. So ang number 5 is gawing regular ang pagkonsulta amo man na siya sa gapon. dentista. So dapat yung kita mag-visit or magkadto sa dentista, hindi kita magkahadlo kay ara sila maglaygay or tuddo sa aton. Then number 6 is stay hydrated. Stay so, mo to hydrated. siya. Okay. So uminom kita ng sapat na tubig. So dapat mag-inom gid kita sang tubig. Anong kanya sinagani, Doc? Anong implikasyon sina kung ba sige kita inom sang tubig? Anong mabulig siya sa aton nga kwan? So, ano nato ng Cavite, hindi siya mag-dry. Okay, Kag hindi ang siya mga mag-dry. acid dira, ang mga Oo. acid dira nga nagaano sang kag mga sugar, naman wash out niya. So, kay kung okay. mag-dry siya, kag dira mas lalo nga naga-create ang aton niya nga mga bakterya. Mas Dira sila mas active. Oo, dira siya mas active. Ang aton niya mga At least kung gainom ka, mabasa sila, malumunas Oo. daw. Or amo gani naghambal man sila nga pag hindi ka daw naka-toothbrush, halimbawa wala kasing toothbrush, mumug ka lang nga mumug. Ay, okay. Mumug ka lang nga mumug para at least ma-wash out Wash siya. out. Usually kung halimbawa may place nga di ka gid maka-toothbrush kay tungod nga limtan mo toothbrush mo or ano. Pero hindi man perming nga magmumug ka. Mumuga. Diba? Hindi siya excuse, Hindi mo ha? siya hindi mo siya i-pirmi-pirmihon. Ang balon mo para dapat maka... toothbrush Toothbrush gid. yapon. Toothbrush gid is the best way. Ang balon mo para makatipid ko, puro lang kumumog. Oo, hindi pwede. Hindi pwede. Toothbrush din pag may So, amo na time. to ang number 6 naton. Ang number 7 naton is umiwas sa bisyo. Iwasan Umiwas. ang alak, sigarilyo kag ang vape. So nasali diri ang vape, no? Vape. So, amo lang gyapon ang kami may aso gyapon siya. Anong kanya sina, Doka? Ano yung maging epekto niya sina sa ngipon mo pag sige ka sigarilyo? So kung sige ka sigarilyo, kung damo ka bisyo, siyempre ang imo man niya mga bones, ang imo man niya mga health nimo, maano man siya, magluya man siya. Magluya. So hindi siya maging pag-on. So mas dali siya makaapekto prone siya. ka sa mga dental caries, kag mga tooth decay. Though, kumbaga, kay may bisyo ka, maghina ang imong lawas. Ang mga imo nga lawas at the same Oo. time ang imo nga ngipon, magano man din siya. Amo nang... Mga gums mo, at sa ano ini ha, sa pertaining ini sa aton yung mga gums. Okay, sa gums. Oo, kung sige ta sigarilyo, ang aton yung gums hindi siya maging healthy. Oh. So mag-create kita sang periodontal disease. Kaya may duwa kita ka disease sa aton diri sa Pilipinas, ang tooth decay or dental caries and periodontal disease. Amo na siya sa mga gums na Gums. mga sakit. So, Pero kung sige ka paninggarilyo, kag kung sige ka vape, amo gyapon yung magubang imo nga gums. Once nga hindi healthy ang imo nga gums, syempre ang imo nga ngipon magkara uyog na siya sa masunod kadugayan. na Kaya ang hindi ngipon. form ang imo nga nga gums kay tungod niya siya ga-inflame siya or nagahubag siya. Di syempre hindi pag-on ang hindi pag-on ang imong ngipon. Kay tungod sa mga amuni nga mga vices nga ara sa imo, mga bisyo, sigarilyo, kag ang mga pag-inom sa mga alak. So, amo na siya. Amo na nga siguro, no? May makita ako nga, iban grabe magsigarilyo. Bungal. Oo, di ba? May arasang iban nga mo na. Orang iban siguro, partly, di ba? Do nag-iitom na ang ang ilang nga ngipon, maamo na. So maguba ang aton niya mga gums ang aton gums, niya sa mga gid. periodontal nato. So amo na siya nga timapektuhan gyapon nato niya ngipon. Kay ang aton niya gums nagahubag. Inflame. Inflame, sige. So ang last nato Ang niya last. tips is better pag no betel. Iwasan ang pangunguya ng betel nut. Betel na. Nga dahil ito ay maaari magdulot ng oral cancer. So ano ni siyang betel nut? Amo nang ginatawag sa layman's term nga tung mama or boyo, may dahon tapos may bunga. So amo ini ginakaugalian abi sa mga Tigulang, far-flung areas. Okay. So hindi nila balaan niya nila pag-on man ang ipon nila pero ang stain niya kag ang stain niya makaguba sa imo nga gums. So mag-create gyapon sang periodontal disease. So mo ni nga mas maayo nga hindi na lang kita mag-amo sini kay makakusgi siya sang oral
cancer. Kag amo man ang sigarilyo, di ba? Ang sigarilyo mga cause gyapon sang oral cancer. Oral cancer. So iwasan naton. Kay may ara pa siguro gibutang naton dira sa tips kay siguro may ara pag may nagakaon or naganguya sa Nag-practice pa gid sang- betel nut. May naganguya pag isang betel nut. So iwasan nato na siya kay maka-create ni siya sang oral cancer. Kay basta may mga puti-puti na dira sa inyo nga mga mga gums or mga mucus diri sa aton mga lasi or din pa ang mga ragnag or palit nga, di ba? So basta may nagabukol-bukol na dira or may nagaputi-puti na dira nga naganana. So yes. basta mga oral cancer na siya. So dapat naton iwasan ini para hindi kita magka-oral cancer. Sa mga far-flung areas, no? Basta miyara. Nabdan mo ba na partner? Yes, partner, may ara mama, pagid actually hasta subong may ara pagid. Nga mga nagamama si Lolo. Mga kalululuhan. Naman na, no? Kay ti amo nang nakasanayan nila. Hambal nila mo doon ang papag-on. Sang hindi ilang siya maka-oral cancer gid siya. Pero miss na siya, Doc. Hindi siya tuod. Hindi siya tuod. Nga nagpapag-on. Kay ang stain niya to, parehas ang gasigarilyo ka. May stain abi na siya ng betel nut, ng dahon kag kuan naga-stain na siya. To nagadambol na siya. Di maka-create na siya sang makahubag ang mga gums kag makahumok sa imong ngipon. So same gyapon sang cigarette, di ba kay may ara siya nga nicotine. Nga amo na siya naga-cover sa ngipon, di ba? May mga itom-itom ang aton. So maka-create gid siya sang oral cancer. So delikado gid siya. So delikado siya. So iwasan naton ang mga betel nut nga siya. So amo to siya ang 8 tips nga dapat naton dumdumon para healthy ang aton nga bibig hanggang sa pagtanda. Nga at least meron kita nga 20 ka ngipon. So, at the age of 70. At the age of 70. Isang 60 or kumpleto pa inyong ngipon. So very good gina siya. Oo, ma-amaze ko actually ma-amaze partner ka. nga may makita pa ko iban nga mga nga perte kanami pa ang Pag-on pa sa oo, ngipon. sa mga ngipon nila. Sa mga So, daw i-aim naman na, i-goal naman na nga at the age of 70. 70. Diba? May abuto nato ng 70. Tapos ang kumpleto ang ang 20 ka ngipon. Ang ngipon. 20 or more. 20 or more. Ang So i-target naton. bilangon tanan ni subong ang aton nga ngipon. Ando may nabunutan ako. Kulang nagkulang na ako ng kulang na ngipon, siya. no. Nabunutan na abi. So, how about Kwandok? May mangkot lang ko, how about inang pustiso? Oh, yes. Ang ano ang postiso? Kwan ba? I mean, is it okay ng mga magkwan sa pustiso? Okay lang kung may postiso ang imo nga baba. Kaya siyempre kay kung wala ka sang postiso, paano ka makakaon kung wala ka sang postiso? So okay lang siya. Pero kung samtang maaga pa ka amo gani karon ang sa mga subong nga mga generation, so dapat naton i-educate kid sila nga kung pwede hindi nila ipabunot ang mga ngipon nila dayon para ma-enjoy pa niya ang life kag ang kumbaga bright smile, bright future naton nga ginatawag. So dapat nga ma-enjoy nila ang life nila kung nami ang ilang nga mga ngipon kag wala sila sing ginabatsyag nga sakit sa ilang nga ngipon. Di ba? Mas okay ang imo nga life kung wala ka kasakit ang imo nga ngipon. Tama gid, Dok. Mas tawhay ang imo. Mas tawhay ang imo nga pagtrabaho, matawhay imo pag-eskwela kung wala ginabatsyag ang mga bata. Yan, okay. Sa ilang nga mga ngipon. Oo. So, kuha na lang, Dok, last message sa aton nga mga taga-pamanapati. Yes. So ang gina-encourage ko gid ang mga bata, ang mga nanay, kag ang mga senior citizen dira, kag mga adult nga ugaliin naton ang pag-toothbrush gid sa aton nga ngipon 3 times a day with the fluoride toothpaste nga may fluoride ang aton nga mga toothpaste. Agud nga hindi kita magbungal at the age of 60, hindi kita magbungal at the age of 30, no? Dapat hindi naton dayon ipabunot ang aton nga mga ngipon. Kay ang aton nga mga RHUs hindi na sila dira nagkadto ang aton mga dentista para magbunot lang. So may mga pampaagi kita nga paano ma-prevent ang mga dental caries nga ini kag mga periodontal disease nga ini nga gina-face subong sa aton nga country nga Pilipinas. Ayan. So gina-encourage gid ang tanan nga mag-toothbrush gid kag magkonsulta gid sa dentista. Ayan. Kung medyo wala kamo sing damo kamo pamangkot sa inyo nga mga about sa ngipon, so kadto kamo sa aton nga mga RHUs
Dito ang mga okay. dental clinics naton kag mga dentist. Okay. So, guys, ha, tandaan gid ninyo, ano? Thank you, Doc, sa inyong mga sa inyong mga ginhatag nga tips, ano? At mga kababayan, sa muli po, ito po ang ating talakayan para sa ating kalusugan. Ulit, tayo po ay live sa DOH Center for Health Development Soc-Sargent Region official Facebook page at mapapakinggan din sa DXOM Radio Bida, Coronadal 963 at 91.7 Happy FM. Stay healthy, mga kababayan. Don't forget to follow pala ang ating Facebook page, YouTube, and TikTok, DOHHC Soc-Sargent Region. And on behalf of our Regional Director ay si Reyes Concepcion Tan, ako po muli si Franz Caril M. Rufino at ang aking partner sa kalusugan, Largen M. Bacanto. and of course, our special guest, Doc Arlie Insular Wines. Yes, thank you. And wag natin kalimutan, mga kababayan, ngayon ay National Oral Health. Tandaan kung ano man ang ating mga natutunan patungkol sa National Oral Health at gamitin ito sa ating pang-araw-araw na pamuhay. At magkita-kita pa rin po tayo sa susunod dito lamang sa Talakayan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH Center for Health Development Soc-Sargent Region sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit.